5 milyong pisong lagayan umano sa LTFRB kada transaksyon ang isiniwalat ng isang dating tauhan ng chairman ng ahensya. Nakakarating pa umano yan sa ilang opisyal ng Transportation Department at sa palasyo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob raw mismo ng opisina ng LTFRB, iniaabot ang lagay ng mga transport operator na mga gustong makakuha o magpabago ng ruta, gayon din ang gusto ng prangkisa, special permit, board resolution at iba pa. Maraming beses na raw yang nasaksihan ni Jeff Tumbado na nagsilbing head executive assistant ni LTFRB Chair Chofilo Guadis mula February hanggang September 2023. Ang lagay, 5 million pesos umano. 50% ang down habang ang huling 50% ay binibigay pag nakuha na ang hinihingi ng operator. Siyempre, head executive assistant ako. Siyempre, lahat ng bagay na napag-uusapan namin one-on-one sa loob ng office niya. I believe victim din to si chairman. Biktima rin. Dahil may instruction daw from higher ups na alam mo yung SOP. Ang tinatawag niyang SOP nakararating daw sa mga opisyal ng DOTR hanggang Malacanang. Pagbigay ko sa kanya, may mga nagde-deliver. Ipunin niyo yun. Tumalacanang ang last cold cash. Kung sino-sino ang mga ito, malalaman na lang daw sa ihahain nilang kasong graft at violation of ease of doing business sa Ombudsman. Bukod sa lagayan sa Central Office, may quota rin umano mula sa mga regional offices ng LTFRB na 2 million pesos kada buwan. Maliban sa personal niyang nasaksihan, may text screenshot din daw at audio recording si Tumbado. Nilantad na raw niya ito para maitama dahil hinihingan daw ng lagay kahit mga mahihirap na operator. Kung ako lang loko-loko, mayaman ako, hindi ako harap sa inyo. Kasama na rin sa magsasampa ng kasong graft ang transport group na Manibela na magkakasari ng transport strike sa October 16 para ikondina ang katiwalian umano sa LTFRB. Tigil pasada at strike ang mangyayari sa susunod po na linggo. Sasama tayo! Laban! Ang preskon ng pagbubulgar sinabayan ng ipinatawag namang preskon ng LTFRB na dinaluhan ng ibang transport group na sumusuporta kay Guadis. Wala ring eksaktong pahayag si Guadis kaugnay ng alegasyon bagamat natanong siya tungkol sa ihahaing graft case. Wala po akong alam as of this morning. Nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Wag na ho kayong mag-resign kung sakasakali. Kasi dapat ang ginagawa ho yung mga may nagagawa, bawal mag-resign. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang DOTR at Malacanang pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, naglunsad na ng investigasyon at pinagpapaliwanag na si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Sabi ni Guadis, handa raw ang LTFRB na labanan ang katiwalian. Wala pa siyang tugon kaugnay naman sa pagkakasuspinde sa kanya ng Pangulo. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.